Okay, nakita na. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Okay. First Timothy chapter 2 verse 1, read, begin. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa inyong salita. Pagpala niyo salita na mahayag. Sweet Holy Spirit, help me, help us, at forgive our sins. Thank you sa blessing spiritual for this day. Purihin po kayo sa iyo lahat ng glory and power. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. So, ang title ngayon, araw na to, Reminders to the followers of Lord Jesus Christ. Reminders to the followers of the Lord Jesus Christ. Ayan. So, ito ay reminder sa atin bilang tayo ay mga followers ni Lord Jesus Christ. So sabi nito, I exhort. So exhort, ibig sabihin, ini-encourage ni Apostol Pablo, yung mga believers, even si Timothy, yung anak niya sa pananampalataya, si Timothy, si young Timothy, young preacher, young pastor. Si Timothy, ang kanyang nanay ay Jewish, Hudyo. Pero ang tatay ni Timothy ay Grego, taga Greece. Kaya si Timothy ay mistiso. Mistiso siya na klaseng tao na Hudyo. Kaya ang reminder dito na I exhort, sabi doon, ini-encourage ni Paul at sinulatan niya si Timothy na kung saan ay first of all na magkaroon ng supplication. Na unang-una, na sa lahat ng mga bagay ay iniaral ko na manaing. So yung supplications, ito ay sa Tagalog ay manaing. Usually yung supplications, prayers, intercessions, ito ay halos synonym. Magkapareho ito. So yung intercession, ito una muna yung supplication, ito ay manaing. Yung prayers ay manalangin. At yung ito namang intercession ay ito ay mamagitan, intercessory. So supplication, yung una ito ay manaing. At magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. And giving of thanks be made for all men. So ibig sabihin, kahit ikaw pala ay nagbigay pasalamat sa Panginoon, ito ay prayer din pala. Thank you Lord sa pagkain, sa kindi, sa tubig. Thank you Panginoon sa talino, sa lakas, sa good health, sa bahay. Salamat sa mayroong bubong kami. Ay sa matang ibang mga tao ay doon lamang sa may Marianing natutulog, doon sa labas ng Marianing or sa mga diyan sa mga shopping center. Wala silang bubong na masisilungan. Salamat sa lamisa na mayroong pagkain. Salamat na mayroon tayong damit. Nung may nasunugan doon sa ibahay, kita ko sa Facebook, ay kinuntak ko at sabi ko ay bibigyan ko yung tatay mo ng mga damit at unan. Bibigyan namin ng 2 unan ni Mama Nalin. At mamaya sa mga nanay, Happy Mother's Day pala no, sa inyong mga nanay, ay meron ka mong regalo sa Bethany Baptist Church Mission. Kalibo ang regalo niya ay unan. Saan yung mga unan? Ayun, andun. So, una natin papiliin ay mga senior citizen. So, yung wala ditong nanay ay iko na lang sa sunod bibigay sa kanila. So, gano'n no? Kaya, ang blessing doon ay mayroon tayong pagkain, mayroon tayong masisilungan, mayroong bubong, mayroon tayong damit, mayroon tayong pamilya. Kaya, yan ay, pag nagpasalamat ka, ay prayer na rin yun, nagpasalamat ka sa Panginoon. At alam nyo ba, ang giving thanks is equivalent to giving glory to the Lord. Alam nyo ba yun? Na meron dong 10 kitungin na pinagaling ng Panginoon, yung isa lang yung bumalik at nagpatira pa at say, thank you Lord Jesus. Nagpa-thank you siya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, wala, di ba 10 yung aking pinagaling? Tila baga wala bang nagbigay at magbigay glory sa Diyos? Ibig sabihin ay magbigay glory
Kaya, nung nagbigay thank you yung isang kitungin, so ito ay nagbigay glory sa Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi mo, thank you God, thank you Lord, you are glorifying the Lord. Amen? You are glorifying God. Kaya maganda yung ating puso ay mapasalamatin tayo sa lahat ng bagay. Marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Buhay tayo. Diba? Dito tayo. Samantalang yung mga Christian dun sa Nigeria, marami dun mga Christian pinapatay. Mga Christian dun sa India, nagtitipon sila ng ganito, papasukin sila ng mga Hindu at pagpapaluin ng mga bakal na baston. At doon din sa Iran, sa Afghanistan, doon din sa Iraq, sa Egypt, mga Christian doon ay pinipersecute. Maging sa North Korea, maging sa China. Pero salamat dito na tayo ay dito tayo sa Pilipinas. Kaya, eleksyon bukas, no? Kaya ang iboto natin ay yung pro-Philippines, pro-Filipino. Kung may kandidato kayong alam na ang lining niya pa ay parang pabor siya sa China, ay huwag nyo nang iboto yun. Basta parang parang kampi siya sa China ba? Iwan ko sino sa mga senador. Basta pag nagdiskurso ba sila, kahit i-review yung mga nakaraan, parang pabor sila sa China, ay huwag natin iboto. Mamaya gawin lang nila yung Philippines ng probinsya ng China. So ang Pilipinas ay para sa Pilipino, sabi nga ng isang kandidato, no? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon na meron tayong bansa. Kaya doon, sabi I exhort therefore that first of all, supplication, tayo ay manaing. So, pag supplication, kung sa Espanyol ay supplicar, grabe ga manaing. Siyo ganaing nga ray, parang kung i-illustrate ko ito ay, dati kami sa Bible School, doon sa Muntinlupa, kami nagapunta ga preach sa mga school, pero doon kami sa San Pedro nag-aaral. Kami nagpi-preach pa sa bawat mga school sa Muntinlupa or doon sa San Pedro City na ngayon, ay nakuha kami na sa school ba na pan kami tawag doon na hindi na kami makagraduate. Ano tawag doon? Kung hindi ka man nakagraduate, anong term ba yun? Hindi naman expelled na hindi ka na makagraduate ba, na disqualified, hindi rin disqualified. Suspended ba? Matalino si JJ Na-suspended kami. Na-suspension kami. Ang nag-preach lang naman kami, ga-preach. Ay kasi may ang sabi ng pastor ay punta na kayo sa auditorium, may kano na mag-preach. Ay yung iba kong kasama ay gutom na gutom, doon kami sa karinderya pa. Sa galit ng pastor, panyata kami na mga 10 na mga Bible student. Ang penalty sa amin, dahil hindi umatin doon sa chapel hour, suspendido kayo lahat. Ay, wow, graduating pa naman ako. At nakakuan ako sa Bible School, naka-4 na taon na. Tapos suspended ako, tapos in-expect dito sa Aklan na gagraduate ako. So alam niyo yung ginagawa ko? Araw-araw, tuwing umaga, tuwing mga alas 5 ng madaling araw, nagkakuan ako, ga-pray kay Lord. Yun yung supplication, manaing. Panginoon, pag-graduatein niyo po ako. Lord, pag-graduatein niyo po ako. O Panginoon, ga-pray. Araw-araw. Alam niyo, nagkwanta lang sinagot ng Panginoon. Sabi rin ng pastor, o sige, pero ilang buwan din kami na hindi nakapasok sa school, sabi ng pastor. O sige, bayaran nyo lang yung tuition fee nyo, makagraduate na kayo. Wow, pastor kayo, nakagraduate. Imagine lang kayo, manaing. Siyempre, wala ka namang kasalanan eh. Nagpipreach ka lang, ang kasalanan naman hindi mo naman kasalanan, umating ka naman ng chapel eh. Yung iba lang naman doon ay nagtambay pa eh. Pero galing yun sila pagod sa pag-preach. Yan. So, yun ang manaing. So, ito naman yung grabe talaga yung mga supplication. No? Parang kung si Mama Nalin na ay nakumato sa ICU, pagpakanak kay JJ 2012, ay manaing na, Lord, buhayin niyo po si Mama Nalin. Grabe yung mga supplication. Supplicar. Kung Spanyol yata, supplicar. So, grabe yung sa Panginoon, no? Pag-pray, yan ang supplication. Although, synonym yan ng prayers. Siyempre, ang prayers naman ay manalangin.
Ibig sabihin ng manalangin ay asking. Prayer is asking. Humingi. Ano sabi ng Bible? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Panginoon, hiningi ko po bigyan ng talino, may exam kami, makapasa. Nakapasa ka. Panginoon, panalangin ko po makagraduate ako. Makapasa ako sa thesis, makagraduate ka. Graduate ka na. Panginoon, panalangin ko po pagkababan ako ng trabaho. Trabaho ka na. Yan, yung mga panalangin. At marami tayong answered prayer. Panginoon, matindi ang sikat ng araw, hindi na naulan. 1 month na, Lord. Padala niyo po ng ulan dito sa Aklan. Ano sa umulan. Yan, panalangin. Tapos palagi na mga umuulan. Bumubaha na. Panginoon, Lord, na magtigil na po yung ulan. O, tumigil ang ulan. So, yan. Yan ang mga prayer. Kaya, ang panalangin ay unlimited yan at wala yang bawal manalangin. Ang Diyos ay hindi magsasawa na makikinig sa ating panalangin. Ano sabi ng Bible? Ang panalangin ng kanyang mga anak na mga matuwid ay delight of the Lord. Yung kagalakan ng Panginoon, yung panalangin ng mga righteous na mga matuwid. Ito na, ano namang intercession? Ito namang intercession ay mamagitan, intercede. Kumbaga katulad dun sa kay Abraham na sabi ng Panginoon, ang sasama ng mga tao diyan sa Sodom at Gomorrah, matanda hanggang bata, ang mga tao dun ay ng lustful or makalaman. Yung ang mga bakla doon yung mga tao, dahil may bisita si Lot na angel na dalawa, ay nalaman niya ng mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. Kaya sabi ng mga tao doon mula sa matanda ang bata, Lot o si Lot, meron ka palang bisita dyan ng mga lalaki. Ilabas mo sila para amin silang makilala o paano nila imulistyahin o andan na rapon. Kaya ba nila tay, meron ako dalawa ditong anak na babae. Sila na lang. Imagine pati yung tatay no, ang anak niya ibinubuyo niya sa kasamaan, pero ayaw ng mga kalalakihan doon sa Sodom at Gomorrah. Ng malalaki hindi nila gusto yung dalawang anak nila na babae. Ang gusto nila yung mga lalaki na bisita. So, ibig sabihin nun, gusto nila yung mga bakla sila, mga Sodomites. Oh. Kaya, paano kung medyo binabai naman pastor yung lalaki? Kung medyo feminine siya, no? Kasi mayroong mga lalaki na medyo feminine, kumilos. Kung ganoon siya, feminine siya, ay okay lang, feminine siya, no? Medyo mahinin. Pero wag lang siyang makipaghulit o makipagrelasyon o tawag doon, makipagpan ba sa kapwa lalaki ba? Yung ginagawa ng mag-asawa ba? So, wag niya lang gawin yun kasi it's another story, di ba? Kasalanan yun sa Panginoon. So, namagitan nun si Abraham para kay Lot na, Panginoon, paano kung may 50 na righteous, gugunawin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi, gugunawin because of 50. Paano kung may 40, gugunawin mo ba? Hindi. Paano may 30? Hindi rin, sabi ng Panginoon. Hanggang dumating ng 20, ng 10, paano kung may 10 na matuwid, gugunawin mo bang Sodom and Gomorrah? Hindi rin gugunawin ng Panginoon because of 10 righteous. So ilan lang naman ang nakalibre nun? Si Lot, misis niya, at dalawa niyang anak na babae, 4 lang. So, hindi umabot ng 10. Yung misis doon, instruction ng Panginoon kay Lot ay huwag lumingon. Ibig sabihin kung pinolanan na ng Diyos ng apoy yung Sodom at Gomorrah, ay huwag lumingon. Sabi ng angel, huwag lilingon. So, ang ginawa ni Mrs. Lot ay lumingon siya. So, paglingon niya, naging haliging asin siya. Ibig sabihin, nilingon niya, maybe, nandun ang kanyang mga alahas, maybe nandun ang kanyang lipstick, maybe nandun ang kanyang eyebrow, maybe nandun ang kanyang mga importante para sa kanya, damit niya, so lumingon. Ibig sabihin, instruction ng Panginoon, kung ano palang instruction ng Panginoon, sundin lang. So,
If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. So, lumingon talaga siya. So, naging haliging asin siya. So, pag sinabi ng Panginoon ay, huwag lumingon. Huwag lilingon talaga. Yan, ha? Pero, di ko naman ibig sabihin, oh, lumingon ka sa likod mo. Ay, wala naman yan. Sa Bible, yung mga unang panahon ba, kung anong instruction ng Panginoon. So, kaya kung ga-exam kayo, ano ikaw? Matalino o matalinaw? Matalinaw. Yung mata mo, malinaw. Tapos, nagalingon, no? Yan. Kaya, instruction ng Panginoon ay napakahalaga. So, ganoon, intercede. Si Abraham ay nag-intercede in behalf sa kanyang pamangkin na si Lot. So, nag-intercede. So, dahil hindi kaabot ng 10, yung righteous doon, 4 lang. Pinaulanan ng Diyos ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Kaya yun ang nangyari. Ha? Wow, basta may nahulog lang. Yan. Ha? Kaya, praise the Lord. Naalala ko yung sa Aklan Baptist Church sa Bulwang, no? First time in mga 30 years. Nung last lamay ni Atilita Satira, ay Pastor Alan Satira nga misis nga namatay, no? At the age of 76 years old yan. Ay biglang may nagsunod-sunod mga panang bato sa bubong, oh. Hagis. For first time, mga for 30 years. Ay, siyempre nagagis ng mga lasing. Ayan. So, yung pa-blatter pa rin yun. Oh. Siyempre, alas 8:30 na nun eh. Baka ngayon siguro sa tunog na preaching, pero katatapos lang ng preaching at kanta. Sa kanya sa sabungan nga ang ingay-ingay yung kanya yung ano nga yun, gasaot, gasayaw, baile, binaili, no? Binaili nga, abot nga 12 o'clock ng gabi, minsan launa, last 2, hindi man lang ginahaboy. Ay, siyempre, ganun talaga pag ginahaboy, ginakang kayo, gina-persecute. Normal yun sabi naman ni Lord Jesus sa Bible. Pag gina-persecute kayo, because of me. The people will hate you because of Jesus Christ. It's normal. Dito, ang aking naranasan mga wala nga sa kalingkingan yan, kaysa naranasan ng mga ibang mga Christian doon sa India. Sa India talaga, kahit makita niyo sa YouTube, yung missionary ng mga puti, mga kano, ang kanilang mga sasakyan na 4 wheels, sinusunog sa galit ng mga Hindu. At kaya din sa Muslim area, mga Christian yun, pinapatay doon sa mga Nigeria. Marami dyan, pero ginawa niya yun na ginahipusan lang yan, hipusan sa Tagalog. Tahimik lang, wala yan sa social media, hindi yan binabalita, mga ganyan. Pero makita niyo sa Christian Broadcasting Network, CBN News. Marami yan, makita niyo kung paano pinipersecute yung mga Christian sa ibang bansa. Even Roman Catholic, pinipersecute rin yan doon sa India at sa China at sa Nigeria. Walang pili. Basta ikaw ay Christian, so-called Christian. Tayo, bilang Christian tayo, follower tayo of the Lord Jesus Christ. Kaya ito, reminder sa atin bilang follower tayo or believer tayo ni Lord Jesus Christ. Nasabi ni Paul kay Timothy, inuuna ko na una sa lahat ng mga bagay nito ito ay exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, alam nyo na ang pagkakaiba, pero ito ay synonym, ang supplication, supplicar, matindi talaga yung pag-supplicar, pag-usap sa Panginoon, yung prayer naman, of course, asking, panalangin, ang intercession, ito interceding on behalf of other, ba? Kumbaga, pray ka, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iba, intercession, okay? So, yan ang ginagawa dito na iniutos, sinulat ni Paul kay Timothy, even yung giving of thanks. Marami kang pasalamatan sa Panginoon. No? May buhok ka, yung iba kalbo, mayroon kang ang buhok mo ay kulot, okay lang yan. Yung kulot, ginagawang pantay. Yung pantay naman ng buhok,
ginagawang kulot. Oh, yung kilay naman, ginawa ng Panginoon, yung iba naman, tinatanggal yung kilay. At lalapisan na lang. Umulan. Wow, nagdagang mulot na. O, di ba? May pilik mata tayo, may purpose yan. Para hindi kagad mapan yung pawis sa ating mata. Meron tayong dalawang mata. Meron tayong tinga na dalawa. Mayroong ilong. Kahit pango ating ilong, importante ay original. Meron tayong labi. Merong ngipin. Wow, napakalagang ngipin. Ngipin natin. Yung iba nga ay bungal na, no? Pustiso. Pero ang ngipin na natural ay maganda yan. Kaya matagal ako kumain. Alam niyo bakit? Wala akong bagang. Wala akong karne ang pagkain. Matagal na matapos. Dapat lang ay mga sipon, cake. Kaya meron tayong kamay. Yung iba ay si Nick Butchik. No arms, no feet. Walang paa, walang kamay, pero siya nag-preach. No? Pero tayo, mayroon tayo. O, di ba? Yung iba ay walang magulang, pero tayo mayroon tayong parents. May lulu, lula. O, di ba? Kaya, salamat sa Panginoon na marami tayong ipagpasalamat. Be made for all men. Ito to pa. So, number 1, ito ay tinatawag na ito ay obligation. Our obligation. Ito ang ating mga obligation na manalangin tayo. Mag-intercede tayo, magsuplika tayo, magpasalamat tayo. For kings, ipag-pray natin yung kings. Dahil wala naman tayong hari dito sa Pilipinas, meron lang tayo dito ay presidente. Pero yung kings, meron pang king ngayon sa Israel, sa Brunei, sa Japan, saan pa may king? Sa Thailand. May mga king pa at doon sa United Kingdom, may king pa sila doon. So, mayroon pa silang mga hari. Pero tayo wala na tayong hari. Presidente na lang. So, ipanalangin yung mga hari, yung presidente, at those that are in authority. Yung nasa authority. Sino yung nasa authority? Mula hari, presidente, vice-presidente. Kaya paprin natin si President Bongbong Marcos, si Vice President BP Sara, Vice President na, BP pa. Sara Duterte, pag-pray, mga senador. So, alam mo yung pinakamataas sa Pilipinas, una, Presidente, number 2, Vice President, number 3 ay Senate President. Senate President natin si Chis Escudero. Yung 4th na highest position ay Speaker of the House si Martin Romualdez. Yung 5th na highest position ay si yung Chief Justice. Sino ngayon yung Chief Justice ng Philippines? Sino kaya? Dati kasi mga nakaraan ay si Justice Corona, Justice Narbasa, Justice, sino pa? Hindi ko alam kung sino yung Chief Justice. Pero yun yung fifth na highest position. Okay? So ipag-pray natin yung mas na authority. Ano sabi ng Proverbs 29 verse 2? Proverbs 29 verse 2. Proverbs chapter 29 verse 2. Sabi doon ay, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Kung ang mga matuwid ay nasa authority, mga matuwid, godly, righteous, the people rejoice, masasaya yung mga tao. But when the wicked beareth rule, pero kung masama yung nag-rule, naglilid, the people mourn. Yung mga tao ay tumatangis, umiiyak. Kaya bukas, eleksyon, May 12, maunang magboto yata mga senior citizen, 5 o'clock pa lang, 5 to 7, sila ng Cherry, may heavy. Yan, mga senior citizen. At yan, iboto natin yung mga righteous. Kung sino yung mga righteous, mga Christian na mga kandidato. Kaya, importante yan na for kings and for all that in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, ang Diyos ang pagkaligtas. Na gusto ng Panginoon who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of that truth. For there is one God. So believe in one God. In three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4? Hear, O Israel,
The Lord our God is one Lord. Di ba? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. One Lord. Deuteronomy 6:4. Kaya we believe in one God. Baka mayroon kasi mga baptist ngayon, ang kanilang believe ay three gods. Ang God the Father, Diyos, ang God the Son, si Jesus Christ, Diyos, ang God Holy Spirit, Diyos. So tatlong Diyos nila. Pero hindi tayo niniwala sa tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos, ha? Dahil sabi naman ng Bible ay, for there is one God. Sabi? For there's one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Pero naging man, before naging man si Jesus Christ, God na siya, ha? Kasi hindi siya pwedeng mamatay pag manatili siyang spirito. So nakaroon siya ng lamat dugo, pinanak siya na the Virgin Mary. Pero si Virgin Mary hindi natiling virgin, ha? Nakaroon pa siya ng mga anak na babae at lalaki, ha? Pero hindi rin si Virgin Mary ang intercede, ha? Dito kasi sa Catholic, si Mary pa yung intercede sa God the Father. Wala. Mediatrix, mediatrix tawag. Wala na. Ang mediator lang, si Jesus Christ. Wala naman sa Bible na mediatrix, ha? So, yan ang mga mali lang na teaching nila. Okay? So, hindi naman tayo against sa personality. Against lang tayo sa teaching. Okay? Ha? Wala tayo against sa tao. Against lang tayo sa mga teaching. Kaya ang teaching natin, one mediator, yan ay si Jesus Christ. The man Christ Jesus. Who give himself a ransom for all. Binigay niya sarili to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher. O preacher si Apostle Paul. Preacher siya of righteousness. Sabi doon, and an apostle, I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of the Gentiles in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere. Pag sinabing men dito, it's include the women. Ha? Pray men, that men pray everywhere. Lifting up holy hands. Inaalsa yung mga banal na kamay. Yan, holy hands. Without wrath, na walang puot at pagdududa and doubting. Ayan, ito naman. So, number 1 ay our obligation, no? Reminders to the followers of the Lord Jesus Christ. Number 1, our obligation. Itong verse 1 hanggang verse 8. Number 2, the last, our loving mothers. Ang ating mga nanay. Kung wala kang nanay, tatay. Kasi pag wala yung nanay, yung tatay nagiging naitay. Yung tatay mo, naging nanay na rin. Pag wala naman yung tatay, yung nanay naman naging tay-nay. Tatay na nanay. Pag si Mama Nalit ay nasa Palawan na mga sobra 1 week, ako ang naging tatay at nanay. Si Mama Nalit na sa Boracay ng seminar, mga 3 days, palagi yan, ako palagi yung tatay at nanay. So kung kaya si Hannah Joyce ay binati niya ako ng Happy Mother's Day. Ay, siyempre, nanay na rin. Kailangan ay medyo seryoso ako kay nang-isip abi ay outline. Kaya medyo akong reaction kay nag-iisip ako kung ano akong i-preach. Kaya minsan pag magpagkakahanang kakon, tapos ako ga-react, mayroon akong inaisip na iba niyan. Wa baga-response. Yan. So, Happy Mother's Day. No? So, tatay mo, nanay mo na rin yan. Yan. So, dito, in manner, one place. In manner also that women adorn themselves in modest apparel. Modest apparel. Ibig sabihin, modest apparel ay, ang damit mo ay mahaba ang palda mo, mahaba ang manas. Hindi pwedeng kita ang pusod mo. Doorbell, no? Kaya pa na nare-rapean yung mga babae. Kerton, grabe mo si Kerton. Doorbell lang nga isa ako, yung masasawa yung baboy. Grabe si Kerton. Sabi nga ni Ma'am Cherry, nung absent ikaw Kerton nung Domingo, mga ito, malungkot. Wala daw yung maingay na bata. Si Kerton pala yun, no? Grabe si Kerton, sasawa ni baboy. Doorbell lang nga, pastor nga hambal. Ano yung pusod, no? Ay, huwag kayong magaya. May nakita kayo na. Ako na naya, makita sa mga young people, no? Ang kanilang mga damit ay, ano tawag doon? Laptop? Crop top. Crop top. Oh, maiksi.
siguro ay nagkulang na ng budget, no? Kundi imbes sa department ng mga young people or adult ay doon sa bumili sa children's department. Kaya wala siguro ang budget. Kaya ayos to, laptop, galing. Oh, nag-joke lang, nakapatawa lang naman ako. Ayan, so, ang mga babae dapat ay Moody's Apparel. Oh, Moody's Apparel si Ana, si Mia, Moody's Apparel, si Naide Manchire, yung mga Moody's Apparel yan. Oh, hindi. Kung may mga kwan ikaw, may mga damit ikaw na medyo naka-spaghetti ka, o sa tanghon, ay dapat gamitin mo ng blazer. Spaghetti sa tanghon. Oh. Lumi. May lumi, medyo makapal-kapal yung strap. Oh. At saka slit. Yung mga slit nyo. Dapat may yung slit. Yan. So, Moody's Apparel yun. Ha? Ang mga Muslim nga, grabe ang kanilang Moody's Apparel, no? Mahaba na ang gamit nito, palda, tapos ay tabon pa ang buhok. Mata lang kita, no? Grabe ang kanilang pagka-Moody's Apparel, no? Hindi talaga makita yung kanilang yung mga balat, yung mga wow leaks, wala ta. Hindi mo makita kay balot na balot. Di ba? So matindi ang kanilang tawag karon. Hindi, may tawag doon yung kanang standard sa pananamit. Yan. Yun. So, Moody's Apparel, verse 9, with simplicity and sobriety. Not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. May iba kasi mga babae na ay, nga mga queen, aritos, ay kabubaho ka naman, no? Bubaho, mga gold niya, no? Doon sa mga Israel, daming gold kasi sa Middle East, eh. But, which becometh women, practicing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection, So, ikamat ako na irubay ko na maging silence lang sana mga silent ko sa may pagtitipon. Pero kung babae matakamutan babae man galikture ay okay mat aron magambal. But the suffer not a woman to teach. Hindi pwede magturo pro bayi. Ay, paano may mga pastura paanda mat aron, no? Ay sa baptism yan may pastura, rusang kagrupo, tag-convention may pastura sanda. Pero ang baptist ay 20 kinds, mga 20 plus types of baptist. Sabi, may Bible baptist. Tayo man ay sa Bible baptist man, kay Bible baptist man akong Bible school naging graduatean. Dati man ako sa Bible baptist, akong daga galing ay paglipad sa Bitani. Bitani man ay Bible Bible based man, fundamental man din. Yan, may fundamental, reform, may Southern Baptist, Convention, Anabaptist, American Baptist. Naniro Baptist ay may mga 20 plus type Baptist. Pero ang Convention Baptist, yan lang yung may pastora, ha. So, medyo lang yan, naglikya sila. Pero sa salvation, the same lang, by faith. Pero, siyempre, ibang pastor ang Baptist ay, hindi pwede rin na siyempre, husband of one wife. Ay sino husband ni pastor, one wife. Ay siyempre, sa likwat ba? Pero, iwan ko bakit nagkaroon sila ng ganyan, no? Parang nagkuha na sila, eh. Dapat ay wala sanang ganyang turo. Kasi ang pastor ay lalaki. Walang pastora dapat. Pero sa mga born again, may mga pastora pero hindi tayo doon nasang-ayon. Okay? Dahil ang pastor ay lalaki. So dito ay for a suffer not a woman to teach not to use of authority over the man, but to be in silence, for Adam was first formed, then Eve. Siyempre si Eve galing man kay Adam. And Adam was not deceived, but a woman being deceived was in the transgression. So nadaya kasi yung woman kasi umalis siya, naggala siya. Naggala kasi kaya kung ibig sabihin gali, kung sa mag-asawa gali, si Kertong, si John Lister, at si GC, no? Kung may asawa pala kayo, asawa niyong babae, no, ay, huwag niyong galing paggalain. Danger pala, pag nagagala-gala yung misis niyo. Haman, kasi pag katulad ni Iba, nanggala siya, nadaya siya ni Satan. Kumbaga, pumasok siya sa serpent si Satan. Inip sa mga
partner din pala, kada si Mama Nalin, kaya wa ko tao ginapagala si Mama Nalin eh. Ay, danger gali kung gaginala ka nga, walking mo advice o guidance. Kaya nadaya si Eve. Ayan. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing. Para maligtas siya sa childbearing. Ibig sabihin, pero iba masiyo dito nga tukoy na ma-save sa childbearing. Ma-save, iba siya nagtutukoy dito. No? So, di ko lang masiyo pinag-aralan ito yung kung notwithstanding, she shall be saved. Maligtas siya sa panganganak. Oh. Siyempre, kung nanganak siya doon kay Lord Jesus, yun, maligtas siya because of Jesus Christ nga may faith kay Jesus Christ. Oh. If they continue in faith and charity and holiness with sobriety. So ito naman ay sa ating mga loving mother, kaya happy Mother's Day ating mga nanay. So, reminders to the followers of the Lord Jesus Christ. Certain reminders, okay? So, tayo mag-pray sa Panginoon. Let's pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa reminders. Bilang followers mo kami, Lord Jesus. Pinupurin namin kayo, pinapasalamatan sa iyong kabutihan na kung saan mayroong Biblia na kasulat para i-remind kami kung ano aming gagawin bilang followers mo kami. Mga obligation namin, Panginoon, at salamat rin sa aming mga nanay, Panginoon, na ngayon ay Mother's Day para sa nila. At ganun sa mga tatay na nagsilbing nanay pag wala yung mga nanay, Panginoon. So, papalain niyo po bawat isa sa amin, nag-represent dito, special blessing sa bawat pamilya na dito, Panginoon. Even sa mga wala dito, Panginoon, makasama rin naman sila, papalain mo makasama naman sila. Salamat, sweet Holy Spirit. Purin po kayo at kayo po mag-bless rin sa aming giving, tithe sa nagpiring at sa aming physical food, papalain niyo rin. Bless the gift and the giver in Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless you as you give. Okay, Jay, ating offering.